Sagutin ko muna tong kay Sir Francis. Coach, question po regarding creatives. Okay lang ba existing post na siya na Soya Tacos sa ad setup use existing post o maganda yung create ad? Test both, Sir Francis. Walang maganda. Ganito lang yan, Sir Francis. Sasagutin ko yung tanong mo. Anong maganda sa existing, maganda ba yung existing post mo na o create an ad? Ang sagot dyan, i-test mo. Kasi you'll never know what will work for you and kung ano yung hindi. Unless na i-test mo, tsaka mo lang malalaman. Okay? So, kasi ako, yung mga ads ko, pinapublish ko din muna siya as post, as regular post, and then I use it as an ad. Pero mayroon din akong mga ads na hindi ko na pinapublish sa post, as post. Kine-create ad ko na agad siya. So, some of them work, some of them not. To answer your question, alin yung mas maganda, hindi ko alam. Unless na-test mo. Tsaka lang ilalabas yung data, masasabi mo na, ito, nag-work. Ito, hindi. Ganun lang siya kasimple. Kaya, yun. Bottom line, i-test mo. Kasi, you'll never know what's gonna work or not. Alright, so, tonight, mabilis lang yung ating, yung topic, hopefully hindi tayo abutan ng isang oras. Ang tawag dito. Wait lang. So, wait lang guys. Wait lang. So ngayon, ang pag-uusapan natin is Facebook ad metrics. No? Yung pinaka-simplified na metrics or yung pinaka-importanting metrics na pwede nyong i-track once na meron na kayong landing page. Kasi sa messaging campaign, napaka-straightforward lang naman. Number of message. Tapos quality of messages. No? So, ganun lang kasimple sa messaging campaign. Pag meron kang landing page or meron kang website, ito yung kailangan mong matutunan or anong tawag dito? Masundan in terms of tawag dito, wait lang buksan ko lang tong isang ad account para meron tayong sample. Nag-account error pa to. Anyway, okay lang to. At least, ito. Ito is naka-account error naman siya kaya okay lang. So, okay. Sir, saan po yung Telegram? Pwede pong pasend ng link. Eto, wait lang. Teka, kailangan ko pa palang i-ano to. Teka lang. Nagbura kasi ako ng settings, devices, link to desktop. Wait lang. Si Saint Agustin. Ito. Send ko sa'yo yung link. 1 second. Ayan. Strategies. Ito siya. Eto, join po yung mga wala pa sa Telegram. Ito. Okay? Yan yung link. Kung hindi mag-work yung link sa ibaba, ito, try nyo tong link yung link sa taas, try nyo tong link sa ibaba. Okay? Click nyo sa mobile number, Click nyo sa cellphone niyo. Huwag sa PC kasi mahirapan kayo pag sa PC. Okay, Dok? Ayan. So, share ako ng screen ngayon. Hopefully, hindi tayo magtagal ng isang oras. Alright, so, naka-account error siya. Just ignore yung account error na yan na naubusan ng budget si client. So, ngayon,
I-arrange ko lang ito based doon sa kailangan nyo matutunan lang. So pagpunta nyo dito sa dulo, click nyo tong plus sign, customize columns, tapos i-remove ko dito yung mga hindi naman ganun ka-importante. Although importante naman sila, pero syempre, yung pinaka ano lang, pinaka kailangan yung i-monitor lang. Frequency, reach, ito, impressions, results, action. So, amount spent, wait lang na. Pwede nyo siyang i-organize simula sa amount spent or budget muna pala. Budget. Ayan yung budget. Saan yung budget? Ito, budget. Dito, amount spent. Tapos, results. Ayan, results. Asan yung results? Ito. Results. Itong actions, tanggalin lang natin ito. Cost per result. Reach, impressions, frequency, link clicks, click-through rate. Tapos, adds to cart. Tapos, tanggalin ko to. Link clicks, adds to cart. Tapos, add payment info. Ay, okay. So, add payment info, initiate checkout, initiate, checkout initiated, yan. Tapos purchase, tapos purchase value, then ROAS. Apply. Bakit may mobile app purchases? Tanggalin ko muna yung mobile app purchases. Ayun. Yan, check ko muna to kasi hindi naman natin kailangan to. Okay, basta importante, ganyan lang siya. Okay. So, tingnan ko muna, amount spent. Okay, yung budget kasi, ad set budget ay nasa loob. So, yung budget is about 7,000 daily budget. Pero titingnan natin sa campaign level. So, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, frequency, CPM, link clicks, click-through rate, adds to cart, add payment info, checkout initiated, purchases, conversion value, tsaka ROAS. Okay. So, ganito siya guys, intindihin kapag ka may landing page kayo or may website. Okay? Again guys, kapag ka nagme-messaging campaign lang kayo, hindi siya ganun kakomplikado in terms of metrics. Kasi ang bibilangin mo lang naman, number of messages, tsaka quality of messages. Okay? Ilan yung pumasok na message, ilan yung quality, ilan yung basura. Yun lang. Napaka-simple, straightforward pag messaging campaign. Pero kapag mayroon kang website or landing page, ganito siya basahin. Okay? Amount spent, of course, yung total excuse me. Yung total ad spent mo nung date range April 1 to 29. Yun yung total ad spent. Okay? Now, sa total ad spent mo na yon, ilan yung bumili? Ayan, no? O ilan yung resulta? 272 yung bumili. Magkano ang cost per purchase ninyo? Lalabas yun dito. In most of your cases, dahil messaging campaign yung siguro karamihan dito, ang titingnan mo dito, cost per message or cost per result. No? Wag kayong mag-ano ng CPM ha. Kasi ang intindi ko pag CPM ang sinabi mo, cost per mil or cost per 1,000 impressions. Sabihin mo na lang sa akin, coach, cost per result or cost per message para magkaintindihan tayo mas mabilis. Okay? Yun ang titingnan mo dito kapag ka cost per message.
Yan, makikita mo dito. So, let's try to check and add dito sa aking newsfeed. Teka lang. Open lang ako ng Facebook profile ko dito. Tapos, check ko yung newsfeed ko, may makikita tayong ad. No? Doon na lang sa kabila. Dalawa kasi yung profile ko eh. Hanap tayo dito ng ano. Kamukha nito. So, nakita natin may ad, di ba? Sponsored. So, kapag dumaan sa newsfeed mo, okay, automatically, makakount siya as reach. Okay, yung column na yan, lalabas yan dito kung isang beses mo nakita, reach yun papasok dito. Okay? Then kapag at the same time also magiging impressions din siya. Okay? Now, kapag nakita mo siya ng more than once, tataas din yung frequency mo. Okay, kaya mapapansin mo, kapag kinalculator mo yan, pag kinumpute mo siya, 341,437 impressions, yan, tatabi ko yung calculator, minus 185,368 reach. Ibig sabihin nun, 156,069 ang nakakita ng ads mo more than once. Okay, kaya mas mataas lagi ang impressions kaysa reach. Pero it's the same people. No, it's the same reach, it's the same people na na-reach ng ad mo and nabilang siya, na-count din siya as impressions. Ito yung unang china-charge sa ni Facebook, yung impressions per 1,000 impressions. Okay? So yung 341 na yon, 341,437 divided by 1,000, yan yung number of thousand of impressions na sino-charge sa'yo ni Facebook. So, sa day 5, makikita natin doon kung paano kino-compute ang impressions. Ngayon, itong frequency, kapag ka nasa TOF ang campaign mo or yung cold audience, ang healthy na frequency is at least wag kang lalagpas ng 2x. In this case, nasa 1.84. So, okay lang, pagods pa yan. Pero kapag profitable ka, or ibig sabihin, positive yung ROAS mo, kamukha nito, positive yung ROAS, 4.73. Okay lang yung kahit mag-shoot yung frequency mo. Ibig sabihin, kahit tumaas pa ng 2, walang problema yon. Okay? Now, magkano ba ang charge sa ni Facebook per 1,000 impressions? Ito na siya, 124.21 per 1,000 impressions. Okay? Yung pinaka-computation niyan, again, bukas natin i-discuss. So, 124.21 ang sina-charge sa'yo ni Facebook per 1,000 impressions dito sa nakuha mong 341,437. Okay? So, nakita ko yung ad, nag-count siya as reach and also at the same time as impressions. Ngayon, ang ginawa ko, kinilik ko yung button sa baba or kinilik ko tong wala naman siyang link dito, pero kinilik ko tong button sa baba na get offer. Okay? Ang mangyayari po nun, makakount siya as link clicks. Okay? Makakount siya as link clicks and then may kulang ako dito, landing page view. Kung landing page view, itatabi ko siya sa link clicks. Ayan. So, na-count siya as link clicks. Tapos, nag-land ako doon dito sa landing page niya. So, makakount din siya as landing page views. Okay? Kaya, meron akong 6,257 na landing page views out of 7,714 na link clicks. Coach, ba't ganon? Mas mababa yung landing page views. No? So, out of 7,714 minus 6,257, may nalaglag na 1,457. Ibig sabihin,
Yung 1,457 na yon, hindi nakapag-antay na mag-load yung landing page, umalis. No? Yun yung bounce rate mo. Umalis ng, pag-click nila doon sa link, kanina, ito, pag-click nila sa link, hindi nila inantay na lumabas ito, kaya hindi siya makakount as landing page views. Okay? Kaya mas bababa yung number of landing page views as compared sa number of link clicks. Okay. Now, ano ba ang ideal na click-through rate? Ang ideal na click-through rate is at least 1 to 2%. So, pasok siya doon sa ideal na click-through rate. Okay? Merong click all, pero ang i-read nyo na data is link click-through rate. Okay? Magkaiba yung ito, yung click all, clicks all, ito. Magkaiba po yan. No? Pag sinabi mong clicks all, lahat po ng clicks, including the video views, halimbawa, kinilik nila yung video mo, kasama sa click yon, all clicks yon. So, nasaan na yan? Ito. Saan na siya? Ito. So, magkaiba po yan. Na huwag kayong ano tawag dito, malilito between clicks all tsaka link click-through rate. Magkaiba siya. Okay? Again, 1%, 1 to 2% ang ideal na click-through rate or more. Okay? Mas mataas na click-through rate, mas maganda. Okay? So, okay na siya, nag-click through, ibig sabihin ng click through nakapunta doon sa landing page mo. Na dumiretso na dito. Okay? Then adds to cart, no? Ibig sabihin, magpo-purchase na siya. Kinilik niya itong button. Tapos, wala pala tong add to cart, no? Teka. Hanap ako ng ibang yung e-com talaga. Wait lang. Hanap ako ng e-com na ad. Dapat nito may add to cart. Teka lang. Get offer. Get started. Get instant access. Hindi, diretso na rin to eh. Dapat may add to cart eh. Wait lang. Sa kabila. Dapat watch siguro, watch. Watches. Para ma-hit tayo ng ng ads. Tingnan natin kung may lalabas na watches. Watch. Wala, hindi lumalabas. Wait lang. Kailangan may kakita tayo ng e-com na ad. E-com. Tapos dito. Wala tayo makitang ad. Walang magpakita ng So, okay. Balik ako dito. Add to cart, meaning, alam naman natin, kapag siguro naman lahat tayo dito, bumili na ng Shopee, bumili sa Lazada, di ba nag-add to cart ka? So, hindi na siguro ako kailangan explain yun. Very self-explanatory na yun. Ads payment info, nilagay mo yung payment info mo. Simple as that. So, nilagay mo yung credit card info mo, and then sunod is checkout initiated. So, nag-push through ka na sa checkout and then purchases. Ibig sabihin, yung successful purchases,
yung number of na makikita mo dito sa column na to. Tapos kung magkano yung purchase conversion value, lalabas na rin po siya dito. Okay? Now, for example, paano mo mako-compute yung ROAS or yung return on ad spend mo? 200,000 na purchase conversion value, 599 divided by total ad spend na 42,000 divided by 42,409 ay 42,409.17. Kaya meron siyang 4.73 na return on ad spend. Ibig sabihin, maka-apat na beses bumalik sa iyo yung 42,000 na nilabas mo sa ads. So yun po yung return on ad spend na tinatawag. Okay? So ganun lang po siya intindihin ang reporting column. Kapag chinek mo dito yung mga metrics, marami ka pang makikitang metrics dito na pwede mong i-check based on interaction. Actually, meron pang hook rate yan eh. May hook pa nga yan. AOV, hindi rin malabas dito. Dito sa media, nakikita mo din kung ilan yung video plays mo, ng video through plays, tsaka 100% nakakompleto ng video mo, so lalabas din yan doon. Okay, pero this one is parang additional ano mo na lang, parang metrics para makita kung gaano ba kadami yung nakakakompleto ng video mo between April 1 to April 29. So meron ka makikita diyan na 12,000 ang nakakompleto ng video na nung ad mo. Okay, so ganun lang po siya kasimple. And let's dive into your questions. Sir, yung record po ba nito ma-access po kami? Yes, nandoon po sa dashboard po ninyo, Sir Romel. Message niyo po kami sa page, Sir Romel, no? Para mabigyan kayo ng access. Ads library na lang po, Coach. What do you mean po, Sir John Ray? I-check po yung paano gamitin yung ads library. Sir John Ray, ganun po ba yung ibig niyo sabihin? Paano ma-assess yung value ng products, ma-set? Tinuro ko po, Sir Ray, nung kahapon, kung paano mo siya para lumabas yung value sa ads manager mo. Kung yun yung tanong mo, sir, yung Ray, paano ma-assess? Okay. Sa ano, paghanap ng watch product ads kanina. Kasi doon, ano yun eh, hindi, yung ibang ad doon hindi clickable eh. So, okay naman. Yun, okay lang. Yun, so hopefully nasagot ko yung tanong ni ano ni Sir Ray. Paano ma-set? Automatically kapag generate order mo, kapag messaging campaign yung ginagamit mo, pag na-create order mo si customer, automatically papasok yun doon sa reporting column mo. Okay? Pero kapag may website ka, especially Shopify na website, automatic na na-detect ni Shopify yung conversion value. So hindi mo na kailangan i-set. Kasi pag naka-set na yung purchases, automatically yung value nun, mako-compute na ni Shopify. Okay? Si Sir Keanu, Coach, paano gamitin creative yung FB post mo? Kasi sa ad media single image lang siya. Sa value mismo ng product sa Shopify, auto-detect na. Yes, tama po si Ray. Auto-detect na yun kapag nalagay mo na yung pixel mo, tapos nag-run ka ng ads, auto-detect na hindi mo na kailangan lagyan ng value. Unless otherwise, may landing page ka na ginagamit, katulad ng Funnelfy or lead pages or ClickFunnels, kailangan mo lagyan ng value. Yung, anong tawag dito, yung initiate checkout, para at least, pagka na-kompleto yung order, anong tawag dito, lalabas yung value doon sa reporting column mo. Okay? Yung kay Keanu, Coach, paano gamitin creative yung FB post mo? Kasi sa ad media single image lang siya. Okay.
dahil ano ako ngayon, generous ako ngayong gabi. Gawin natin kahit na hindi kasama dun sa lesson natin yung kay Sir Keanu. Tamang-tama, Sir Keanu, kasi meron akong video na kakagawa ko lang kahapon for publishing ko talaga ngayon. Okay, so ipapakita ko sa iyo kung paano gamiting ad yung post sa page. Okay? So what I'm gonna do is I'm just gonna okay. Eto, sakto to dahil meron akong ginawang video. So nataon yung tanong mo sa ano natin, sa lessons po natin. So ipakita ko na rin sa iyo. Okay? Share ko lang yung screen and then let me know if you can see my screen. Okay? So Yes po. meron ako ditong video na ginawa ko kahapon for publishing talaga siya ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano gawin siyang ad. So click ko lang tong photo or video. Pwede rin kayo sa Meta Business Suite eh. Okay lang yun, walang problema. Pero dito, since nandito naman ako sa page, photo or video, add photos or videos. So nasa desktop siya ito. What is the ideal number of interest targeting? So, yan. Usually, ang ginagawa ko diyan guys, kukunin ko yung naming convention nito. Make sure guys na yung naming convention ng video ninyo, hindi siya random numbers kasi 'di ba pag nag-generate kayo ng video, yung random numbers yung nandoon eh nung video naming convention nyo. So, kung ano yung ipapangalan nyo sa video, ilagay nyo na bago nyo i-upload para sa SEO na rin. So, yung sa search engine optimization. Ngayon, pag na-upload ko na ng ganyan, i-click ko yung video options. Tapos ilalagay ko dito yung video title. Okay, and then, lagay ko dito yung tags, Facebook ads, or Facebook marketing. Ano pa ba? Online marketing. Online marketing, online advertising. Yan, kahit 5 lang, okay lang yan. 4 or 5. Ano pa ba? Meta. Yan, Meta. Kung ano yung industry na ano nyo, na kinabibilangan, yun ang ilalagay mong tags, no? Dito. Then, save mo siya. Then, maglalagay ako dito ng caption. Madalas itong itanong sa akin kung ilan daw ba ang number of interest na ilalagay sa targeting. Okay. The usual ano pa mga ano, talagang actual to no guys no. Kaya sorry nag-iisip pa ako eh. Madalas lang tayo sa akin kung ilan daw ba ang number of interest na ilagay sa targeting. Tapos most advertisers pinag sa sama yung lahat ng interest na kanilang naisip. It ends up Facebook is going to have a hard time to show your ads to your target audience. Just keep it simple and stop them all together kung
Similar interest yung targeting mo. Click here to join the 5-day Facebook Ads Challenge. Tapos, punta lang ako ng Pili App. Kunin ko lang tong kamay. Then, kukunin ko yung URL ko. Okay, ipopost ko siya dito. Ayan. So, reviewin ko lang. Kung ilan daw ba ang number of interest na sa targeting, sama-sama yung lahat ng interest na kailang iso. It ends up, Facebook is going to have a hard time to show your ads. Just keep it simple, stack them all together kung similar interest yung targeting. Okay, and then post. Okay? Antayin natin mag-publish siya. Your post is being processed. We'll let you know once it's ready to view. So, check lang natin. Okay, pupunta na ngayon ako sa Ads Manager ko. So, stop sharing ko muna. Wait lang. Punta ako sa Ads Manager ko. Tapos, sa warm audience ko siya gustong ilagay eh. So, warm audience. Ito. So, share ako ng screen. Share. So, gusto ko siyang ilagay sa warm audience ko. Pinilter ko na lang para hindi nyo na makita yung ibang ads. So, sa campaign level, pupunta kayo ng ad set. Siyempre, kung saan yung ad set ilalagay, ito ilalagay ko dito sa ad set na to. Tapos ilalagay ko dito sa, ito, yung makikita nyo yung warm audience ko, maraming ads na tumatakbo dyan. Okay? So, nag-start lang din siya sa one ad. One campaign, one ad set, one ad. Tapos makikita mo dito, madami din akong tinest. No? Tapos pinatay ko na yung iba. Tapos sinayaan ko na lang siyang mag-run. So ngayon, check natin kung nakapasok na yung na-upload na ni Facebook. So ang gagawin ko lang is i-duplicate ko lang itong isang ad, duplicate. Okay? And then, re-remove ko tong post ID na to. Okay? Tapos, change post. Oh, ito na siya. So, madalas itong itanong sa akin, yan. So, yan na siya. Click na natin to, yung ad na yan. Continue. Okay, and then what I'm gonna do is call to action button, lalagyan ko siya. So, add button, learn more, then kukunin ko yung aking link. Kunin ko yung landing page ko, copy, and then yun ang ilalagay ko dito. Update post. Ayun na siya. So, what is the ideal number of interest targeting? Kaya bago nyo i-upload yung video, dapat nalagyan nyo na ng naming convention na gusto nyong i-title dun sa video. Kasi yun ang magiging headline po ninyo. Okay, yun ang lalabas dito sa headline. Para hindi mo na i-type yung headline mo dahil wala kang pagtatype pa ng headline mo dito. Dahil automatically, yung naming convention ng video, yun na rin yung magiging headline. Okay? Now, ang gagawin mo dyan, kung kopyahin mo tong ID na to, copy, and then yun ang ilalagay mo dito. So, FB post ID, tapos yung post ID na nung post na yon, and then publish. Okay? So, natuto? Natuto guys? Natuto ba? Hindi. Naguluhan? Gulong-gulo? Yes, coach. Amazing. Huwag kayo maiyak guys ha. Kung nalilito, normal yon. Pwede pala coach, madaming ads sa isang ad set. Yes po, Sir Kiano.
Kasi yun lang po yung paraan para hindi mag-overshoot yung inyong ad frequency. Okay? Usually, some warm audience or MOF ko, kahit tadtarin mo ng ads yun, 1 to sawa ka, 10 ads, 20 ads, hindi naman magrereklamo yung ano yung MOF. No? For as long as na syempre tatapatan mo din ng budget. Kung mataas na kung madaming ads yung nilalagay mo, dagdagan mo ng konti yung budget. So hindi magrereklamo 'yan. Okay? Kaya pala coach, madaming ads sa isang ad set. Yes. Alright. So, I hope natutunan nyo guys yung tanong pasalamat kayo kay Sir Kiano. Sabi nyo, Sir Kiano, maraming salamat po sa tanong nyo at natuto kami ngayon. Ayan. So, si Ma'am Judy, kaya pala si Business Suite tanong ng tanong if this customer ordered needed pala value. Yes po, Ma'am Judy. Ayan. Sikat na sikat ka Sir Kiano ngayon dyan. Ayan. So, yun lang guys. Hopefully, may natutunan kayo tonight. And tomorrow, na-move kasi yung meeting ko doon sa client. Tomorrow daw kami mag-meeting. So, 6 p.m. pa rin tayo bukas. No? Hindi 7:30. May video record po ba ito, coach? Kapapasok lang po. Yes po, sa dashboard po ninyo, Miss Elms. Okay? Yun. Maraming salamat guys. If you don't have any more questions, you can ask questions sa Telegram GC natin. Nalagay ko na yung link ng Telegram GC natin. Yung mga wala pa sa GC, you can click this link. Okay? Para maka-join po kayo. Okay? See you guys tomorrow at exactly 6 p.m. And huwag kayong mawawala kasi nandoon yung competition. How to calculate your CAC, your customer acquisition cost, and your ideal leads or yung cost per leads na tinatawag. All right. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow at exactly 6 p.m. Bye-bye.